Ngayon po ay ikalimang linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa sinaguga, nagtuloy agad sila sa bahay ni Simon at Andres, kasama sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon dahil sa lagnat at ito'y ipinaalam nila agad kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din nawala na ang lagnat ng babae at naglingkod siya sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng demonyo. Halos lahat ng tao sa bayan ay nagkatipon sa harap ng bahay at kanyang pinagaling ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinagaling din ni Jesus pati ang mga sinasaniban ng demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok upang manalangin. Hinanap siya ni Simon at mga kasama nito at nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong lalawigan ng Galilea at nangaral siya sa mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sobra isang taon na tayong nakaranas ng paghihirap at pagdurusa dahil sa COVID-19 virus. Sobra 100 milyon na katao ang dinapuan ng virus na ito at sobra 2 milyon naman ang namatay. At sa ating mga telebisyon at ibang media outlets, nakikita natin ang paghihirap ng mga tao. People die not only because of the virus but also because of famine, dahil sa gutom, krimen at mayroon ding mga taong na-displace because of internal strife and war. Habang tayo ay nakikiisa at nakikiramay sa kanila, hindi po natin maiwasang magtanong kung nasaan ba ang Diyos sa mga sitwasyong ganito, na ang problema ng paghihirap at pagdurusa ay katanungan na ng mga tao sa lahat ng panahon at wala pong philosopher o theologian ang makapagbigay sa atin ng isang klaro, logical, and convincing reason kung bakit dumaranas ng paghihirap at pagdurusa ang mga tao. Kung paghihirap at pagdurusa ang ating pag-uusapan, si Job sa Lumang Tipan ay maituring nating isang konkretong halimbawa sa ating pagninilay tungkol sa paghihirap at pagdurusa. Si Job na isang mabuti at madasaling tao ay sinubukan ng Diyos. Sinuha mula sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang kanyang pamilya. Ang buhay para kay Job ay puno ng paghihirap at pagdurusa at hindi po siya nakahanap ng sagot sa lahat ng paghihirap at pagdurusang kanyang nararanasan. Ngunit ipinapakita sa atin ni Job na mayroong saysay at kahulugan ang ating paghihirap at pagdurusa, na ang paghihirap ay bahagi ng mysterious plan of God for us. God does not want us to suffer, but He allows it for our own good. At sa mabuting balita, pinagaling ni Jesus ang biyanang babae ni Pedro at ang lahat ng may karamdamang inilapit sa kanya. Ngunit tulad sa aklat ni Job, wala din pong paliwanag at sagot kung bakit kailangang maghirap at magdusa ang mga tao. At wala din po talagang nakahanda at madaling sagot. Ngunit pinapakita sa atin ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang makikisa at makiramay sa mga taong nagdurusa. How important it is to be with those people who suffer. Being with the sick, curing the sick, and turning human misery into joy ay mga bagay na ipinapamalas o ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. Para sa mundo na nagtuturo ng comfort and easy living, ang madaling tugon sa paghihirap at pagdurusa ay suicide and mercy killing. Para sa kanila, hindi po dapat magdusa at maghirap ang tao. At ang lahat ng paghihirap at pagdurusa ay kailangang matapos agad. Ngunit para sa ating mananampalataya, maaring makikita natin ang kahulugan ng ating paghihirap at pagdurusa sa pamamagitan ng paglagay nito sa konteksto ng paghihirap ng ating Panginoon sa krus. Ang paghihirap at pagdurusa para sa isang Kristiyano ay isang pagkakataon na makikisa at makibahagi sa paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoon sa krus para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng mundo. Ito po ang salita ng Diyos.
ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.